Mamatay yung compressor kaagad, maring sira. Kaya lang, ang problema ko, wala akong mabili nito. So matagal na rin naman ito na napalitan. Parang pagkabili kasi namin ito 2013, nagka-problema na kaagad ito. Then nung napalitan naman namin, hindi na siya nagka-problema ulit. So iti-check ko na rin to kung ito yung defective. Then ang problema ko, wala akong makuha na original nito. Baka sa Mitsubishi daw nakakabili niyan. Okay, so yan, umpisahan na natin. Yan, so ang gagawin natin ngayon ay etong L300 namin. Hindi ito yung pinagamit ko muna doon sa tao namin dahil may sira yung aircon na namamatay siya. Sandali lang siya maandar dahil namamatay. So nagka-problema yung auxiliary fan. Pero i-check ko pa rin yung thermostat niya kung anong naging problema. So yan, bumili na ako ng aux fan. Ito. Nandito na rin yung mga gamit. So medyo makalat yung mga gamit namin dito dahil yung aking mga anak naggawa kahapon. Sila yung nag-DIY ng kanilang mga motor. Ayan. So sila na nag-DIY, naggawa-gawa ng mga motor nila. So natutuwa naman ako dahil kahit papaano natututo silang magkalikot ng personal na mga motor nila. Ayan. Ayun nga lang, medyo yung gamit natin medyo nagwatak-watak. Ayan. So kagabi sila gumawa, kaya yung gamit medyo nagkalat-kalat dito. Pero okay lang din naman, at least natututo. Konting sermon na lang para sa pagliligpit ng ating mga gamit. Kasi ayaw ko ng kalat-kalat ang gamit pagka ganito eh. Ayan. Okay na rin, at least natututo yung mga anak namin na pagkakalikot ng mga motorsiklo. Yun. Ayan. So, ito, bumili na lang ako ng aux fan doon sa Taiwan Rotary kanina. Ito. So, ito kasi madalas din na nasisira. Ako na lang nagpapalit nito. Kapag mapapansin ko kasi ito pagka umingit yung belt, alam ko na hindi maandar ang pan nito kasi nag-overheat yung pinaka-condenser natin. Yun, kaya ito yung isa na laging nasisira, lalo na kapag medyo, ang ginagamit namin ito yung medyo local lang kasi ganun din naman, gagamit kami na original. Usually hindi rin naman ganun katagal kapag lalo na pagka yung sasakyan napadaan sa baha, madaling nasisira yung auxiliary fan ito. Yan, kaya ito yung lagi namin na pinapalitan. Pero usually kapag gumamit kami ng ganitong ordinary, tumatagal din naman, para mga 2 years din. Last 2 years nung huli kaming nagpalit niyan, ako na rin lang ang gumawa. Pero ngayon meron siyang additional na problema ako nakakita kasi umaandar siya pero mabilis siyang nag-automatic. Yan, kaya hindi gaano lumalamig yung pinaka-aircon natin. Kaya pinagamit ko sa sasakyan sa mga tao namin na lumabas kanina, yung isang sasakyan. So ito kasi pinapagamit ko dun sa aking mga technician. Yan, so ayusin ko muna yung aircon. Yung aux fan na nasa ilalim. Yung harap lang naman, dito pa pala yung pusa. Yan. Okay, so kakalasin ko lang muna siya. Yung doon sa likod, para mahigit 1 year ko na itong napalitan. Ito, okay pa naman siya. And yung isa na hindi ko pa sure kung defective, ito kasi namamatay yung compressor kaagad, maring sira. Kaya lang, ang problema ko, wala akong mabili nito. So matagal na rin naman ito na napalitan. Parang pagkabili kasi namin ito 2013, nagka-problema na kaagad ito. Then nung napalitan naman namin, hindi na siya nagka-problema ulit. So itong sasakyan namin, model 2013 to. Brand new namin kinuha ito. Ayan, so iti-check ko na rin to kung ito yung defective. Then ang problema ko, wala akong makuha na original nito. Baka sa Mitsubishi daw nakakabili niyan. Okay, so ayan, umpisahan na natin. Yes, so binaklas ko. Ito lang naman laman niya sa loob eh. Electronic part din, or electronic thermostat. Ayan, so titingnan ko lang kung pwede pa siyang i-repair para original. So ito yung nakita ko na pwedeng maging problema kasi ang bilis niyang nagkakatop eh. Wala naman akong nakitang problema doon sa compressor dahil umaandar naman ng maayos. Lumalamig din siya, kaya lang ang bilis ng automatic niya. Para mga 1 minute to 2 minutes lang umaandar, namamatay na yung compressor. So yan, ito lang din naman yung laman niya sa loob eh.
Ayan. So maaaring nasira sa kanya itong pinaka control na ito. So relay lang din naman. And ayan, yung trimmer saka yung control nya. Halos kung titingnan natin yan, kasi wala naman yung pinagkaiba doon sa ginagamit na ganito, yung universal board na pang non-inverter aircon. Kaya lang ang problema nito, syempre may time delay to na 3 minutes. Hindi siya pwede pagka itong ginamit nyo sa sasakyan, dahil 3 minutes kang bago bumalik yung aircon mo pag on. Ayan, so pag nag-automatic halos 3 minutes. Hindi katulad nito pagka binuhay nyo siya, i-adjust mo lang thermostat, mabubuhay ka agad. So ito, kahit na i-on mo siya, 3 minutes pa siya bago umandar ang compressor. So may time delay siya. Ayan. Pero kung wala kayong pwede magamit, pwede rin naman siya. Ayan. Pero ito, i-check ko rin muna ito. So nagsigurado na din ako kanina. Nung lumabas ako, bumili na ako nitong ganitong klase. Ito. Ayan. So yung manual. Pagka hindi ko napagana to, so nag-option na lang ako na ito yung temporary na gagamitin ko. So gagawin muna natin, ihihigpitan ko muna yung belt. Medyo madilim lang, maluwag yung belt ko dito, kaya medyo lumalangit-ngit, umiingit yung pinaka belt natin. So hihigpitan ko muna siya bago ako magpalit ng auxiliary fan, and saka ko i-check yung thermostat dito. Higpitan ko lang. Dito yung mahirap sa L3, napakakitid, ang hirap mag-adjust. So kapag wala kang pang-pihit doon sa adjustment ng belt, nahirap. Kaya ito yung ginawa ko, meron ako lagi nito, pinutol ko yung pinaka, ito yung gabi natin para kumasya doon sa loob. Ito yun, para naiikot ko siya para mahigpitan ko. Ayan. So madalas kasi lumuluwag yung belt na nasa loob na yan. Yun, yung belt ng compressor. Ayan. So higpitan ko na lang muna siya. Ayan. So nahigpitan na natin to. Ito yan. So yung adjustment ng belt. Ayan. So hinigpitan ko na siya para okay. Yan, so okay na yung belt niya. Kaya ito, mayroon akong, ito yung ginagamit kong gliabe para pag nag-a-adjust ako, sakto lang siya. Ayan, oh. Kasi sumasabit siya kung 12 na ganito, sabit siya, hindi siya basta may ikot. Kaya ginawa ko, pinutol ko siya para may pang-adjust ako rito. So lagi kong baon-baon yan, kasi ito madalas yan, lumuluwag ang belt. Ayan. Kaya pag naramdaman ko medyo lumalangit-ngit yung belt, so alam ko lumuluwag yan. Kahit minsan lagyan na natin ng ito yung lock washer, so nagkakaroon pa rin, lumuluwag pa rin siya katagalan, babago-bago siya, lalo na pag tumatakbo. Ayan. So dodoblehan ko na lang siya, lalagay ko ulit itong isang lock washer, ayun, doon. Tapos saka ko siya lalagyan ng isang lock na tornilyo para kahit papano nakakatulong siya para hindi lumuwag yung belt natin. Ayan. So nagkakaroon, ma-adjust yan eh. Ayan. So kakabit na lang ulit natin. Ito yan. Yun. So higpitan ko na lang. Okay na. So nawala na yung langit-ngit ng belt natin. So susunod ko yung papalitan kaya aux fan bago ko i-check itong yung thermostat dito sa loob. Kasi hindi ko siya mapaandar ng matagal dahil hindi ko magana yung aux fan ko sa harapan eh. Yung likod parang naglulus na rin siya. Baka pabili na rin ako. Ito yung sa harapan, hindi talaga umaandar na. Papalitan ko muna. Bilis lang eh. Kabila. Yun lang, hirap dukutin. Kakalasin muna natin ang aux fan. Kakalitan ko muna para hindi siya nag-dukutin. Ay, hindi kasya.
Dudukutin lang natin to. Init. Isa na lang. Gis. Yun. Tanggal. Stainless kasi pinalit ko dito dati na tornilyo. Kaya lang, hindi ito yung sakto talaga niya. Kaya medyo matigas. Ayun. Kakalasin na lang natin itong pan. Okay. So ito ipapalitan natin na isa. Ibalik ko lang yun. So yung isa sa likod, parang naglulo ko na rin. Yung isa. Ayan. Kasi hindi siya sakto. Kaya nilagyan ko siya ng tornilyo dati. Pinabricate ko na lang siya. Dito. Binutas ko siya ng ibang butas. Kasi itong universal, hindi siya sumasakto eh. Yun. Yan. So ito lang talaga ang gagamitin natin sa kanya. Papalit natin dito. So hininang ko yung dugtungan ng pan kasi ito lagi nagkakaroon ng corrosion, kaya yung ginawa ko, hininang na lang siya para siguradong hindi siya maglulus. Yung yes, minsan pagka hindi naiwasan, nababasa, nagkakaroon ng corrosion to, nawawala ng contact ay connection kapag ka dinudugtong lang. Ayan. Tapos lalagyan natin ng cable tie para quality yung ano, ayun, hindi siya matanggal. Yan, pila natin. Okay, so testing muna natin kung okay na siya. So ang hangin niya dapat pababa, pababa to, no, pag ganun. Tapos sasabi okay. Ayan, so okay na siya. Babalik na lang ulit natin. Dito. Ayan.
ito. So, ganun siya. Malapot yung wire. Yan, dukutan na uli. Ayan. Kakabit ko na lang tong yan. Okay na. Talagay na ng ibang tornilyo. So, testing ko na kung okay. Okay na yung ating L3. Inayos ko na yung aircon. Ito yung pinalitan ko na lang ng bago ito. Yung pinaka-control nya. Ayan. Dito nakakabit yung sensor. So, electronic thermostat siya. Ayun. So, okay na. Ito yung pinagpalitan natin. Actually, dapat ang gagawin ko, i-convert ko na lang siya sa ganitong klase na thermostat, pero may na-order ako na sa Shopee online ng kaparehas niya ito, kaya hindi ko na ginamit ito. So ito yun, ito yung madalas na nasisira dito sa L3. Ayan. So pati itong pan, naglagay na ako ng reserva din, mura lang naman to. Yung pan 400 lang yata bili namin dito, kasi medyo naglolo ko na rin minsan, humihinto yung ikot, pero hindi ko na muna pinalitan ng diretso. Siguro pag may oras na tayo ulit, ikakabit ko na. So nagdagdag din ako ng konting refrigerant, dinagdag ako ng konting si binalansi ko. So ayan, kulang na lang sa cleaning to. So hindi, bihira kasing nagagamit tong sasakyan namin na ito, kaya ayan, hindi namin naasikaso, pati aircon ay problema. Ayun, so observe ko na lang to. Yan. So yung ganito pwede naman gamitin yan, ko-convert na lang, pero siyempre mas maganda kung may balik ng original ito, kasi yung ganitong parts usually parang sa Mitsubishi rin lang nabibili o doon sa Mid-Air yung ganitong klase, pero may nakita kami online na parehas naman siya. So ang naging difference lang niya, yung may control na siya dito na pwede mong i-adjust. Itong isa nasa loob na siya, nakapasok. Ayun, so okay na. So hanggang dito na lang muna tayo. So yung sunod natin dito, baka ipakabit ko na lang itong fan na ito, pero yung sa harap nito napalitan na naman namin yung harap. Yung dito na lang sa likod, so, dumaandar naman siya, kaya lang may time na napapansin ako minsan humihinto siya, tumitirek. So yun naman yung sakit lagi nito. Ayan. So kaya siguro papalitan na rin natin ng bago ito. Ayan. So mura lang naman, pang personal na gamit din naman lang ito.